Buti na talaga Brad, layo na tayo dun sa kwan. Yun mga tol, actual na po nating kasama ngayon si Jojo mga tol. Medyo napagod po ako mga tol sapagkat binuhat ko po galing si Jojo mga tol sa paglalakbay, sapagkat nahimatay po siya kanina mga tol. At sobrang akala ko kung mahuli na kami kanina mga tol, sapagkat marami yung humahabol. Buti na lang talaga mga tol ay may lakas pa talaga akong bumuhat mga tol. Hindi na ako nakapag-video mga tol sapagkat napakahirap kung mag-video pa ako. Dalawa yung cellphone na dala ko, tapos binubuhat ko pa si Jojo mga tol. Sobrang mataas yung lagnat niya mga tol. Hindi ko alam kung ano bang nangyari nito sa kanya. Sobrang napakainit ng kanyang katawan mga tol. Pinakargahan ko na po siya ng orasyon mga tol, pangpalakas, pero ganun pa rin yung pinalalabasan mga tol. Parang lumambot yung kanyang katawan sa sobrang bugbog siguro mga tol, sapagkat ilang araw din kasi to si Jojo mga tol, na bihag ng mga bandido. At ngayon mga tol, success po akong naligtas at natulungan ko si Jojo, pero sana gumaling tong kanyang karamdaman ngayon mga tol. Sobrang napakahina pa niyang kanyang katawan mga tol, at kinakailangan ko rin talaga na itago siya at hindi muna kami maglalakbay mga tol hanggang walang kalaban. Pero mahigit kalahating oras na kami nag-i-standby dito mga tol, wala namang kalaban na nakarating dito. Kaya nag-video na lang muna ako mga tol, para mayroon din akong ma-upload sa bawat cellphone namin mga tol, para makita rin ng kasamahan namin kung ano na yung kalagayan namin ngayon. Baka nag-alala din sila sa amin mga tol. Pakishare na lang tong video na to mga tol, sa mga kasamahan ko, sa kanila Kuya Buds, kanila Brad Rimart, Brad Julio, kanila Brad EG, dahil sa may nabalitaan din ako mga tol na si Brad EG ay umakyat din ng bundok mga tol, at tutulong din sila sa mga nangangailangan ng tulong ngayon, lalong lalo na si Julius. Ito yung problema ko ngayon mga tol, sapagkat yung karamdaman ni Jojo mga tol ay malubha yung kanyang lagnat mga tol, at yung gamot ko na dala ay medyo kunti na lang, sapagkat iniinom ko din yung nung nakaraang araw dahil nasakit din yung ulo ko mga tol. Ano Brad, hindi pa talaga kayang maglakad Brad, pero huwag kang mag-alala, basta may kalaban bubuhatin lang kita. Ha? Kalabas na tayo. Hindi pa tayo nakalabas ng bundok Brad. Mahirap lumabas ng bundok kung ganyan yung sitwasyon mo, lalong lalo na Gusto ko na sana mag-isa lang ako Brad. na hunter. Kailangan na itago muna kita Brad, para hindi tayo mahuli, hindi ka mahuli ulit, sapagkat delikado kung makita kanila ulit Brad. Pipilit ko tumulakad ko. Yaw, try mo daw tumayo kung makatayo ka na ba. Yaw. Kung ayaw ka talaga, Ayaw naman Brad. Tara, aras tayo. Kakamutan tayo dito. gila tayo. Balik ka muna dun. Balik.
hindi mo pa talaga kaya. Yung pag-iisip mo lang yung kaya, pero yung katawan mo talagang mahina pa. Kung hindi ka na sa dumating kanina, Brad. Ano yata? Sinasabi ko sa mama ko. Papatayin ka talaga nila sapagkat ikaw yung gagawin nilang example sana, Brad, ba sa mga katulad mong nagtra-tridor. Hindi siya na dumating, Brad. Ipapakita ka sana nila sa maraming bandido sa karamihan para hindi na daw nila gayahin yung mga ginagawa ng mga bandido ngayon na nagbabagong buhay pag nakikinig sa mga sinasabi ng mga hunter. Darating. Kaya kung hindi kita naabutan, nasisiguro kung hindi ka na talaga mabubuhay, Brad. Pero yun naman talaga yung mission namin dito, Brad, na tulungan yung mga nangangailangan ng tulong, lalong lalo na ikaw na isang bandido na magbagong buhay. Kaya kahit anong mangyari, gagawin ko yung makakaya ko para matulungan kita. Pero yung plano niya, mga tol, babalik daw kami doon sa area kung saan si Julius, dahil hindi daw siya bababa ng bundok ng hindi namin kasama si Julius. Gusto ko sana siyang ibaba, mga tol, pero hindi siya papayag sapagkat hindi naman daw niya kayang iwanan daw si Julius na nangangailangan pa yun ng tulong. Sabi ko nga sa kanya, mga tol, na hindi tayo muna pwedeng lalakbay ngayon sapagkat yung pangangatawan niya ay mahina pa. Pero kung medyo lalakas na siya, mga tol, ay babalik kami doon kung saan si Julius ngayon. Alam ko naman na yung mga kasamahan ko patuloy din yun sila sa paghahanap kay Julius, kaya wag kang mag-alala masyado, Brad, dahil hindi lang ako nag-iisa, hindi lang tayo dalawa ang tutulong kay Julius, marami kami mga hunter. At masaya siguro sila ngayon na nakita nila yung video natin kung may upload ko ito, na natulungan kita at nailigtas kita. Dahil yung focus natin ngayon ay si Julius na lang. At sana naman, mga tol, yung mga kasamahan ko rin ay hindi rin sila mabihag, mga tol, no? Sinisipon pa si Jojo, mga tol. May lagnat pa siya, kaya talagang durog na durog din yung kapangangatawan niya sa kabugbog. Kaya, mainit pa talaga yung alisngaw ng kanyang noo, mga tol, no? Yung buga na enerhiya sa kanyang katawan. Para mainit pa talaga, kaya mas minabuti ko munang magpahinga, mga tol. Si Jojo naman ay napaka-agresibo ng kanyang isipan, mga tol, na kakayanin niya na daw maglakbay. Pero kung papatayuin ko siya, mga tol, ay biglang manghihina yung kanyang tuhod. Kaya sabi ko sa kanya na ako na lang yung magdesisyon kung kakayanin mo na talaga o hindi pa, sapagkat delikado naman din, mga tol, kung mahina yung katawan niya tapos pipilitin namin. Magpapasalamat nga kami ngayon sapagkat yung mga bandido ay hindi nakarating sa area na ito. So, malayo na to, mga tol, no? Doon sa area kung saan ko siya naligtas o saan ko siya natulungan. Medyo malayo na yung nilakbay namin, mga tol. Kaya kung may mga bandido man na mga agresibo ngayon, siguro andun sila malapit sa area kung saan ko natulungan si Jojo, mga tol. Kaya kanina binasbasan ko to si Jojo, mga tol, no? Sa bigay ni Lolo Ambo sa akin na orasyon pang palakas. Ngayon baka mamaya ko na lang din to papaluapan, mga tol, sapagkat
ako din yung manghihina mga tol kung lagi ko siyang bibigyan ng orasyon na pangpalakas, dahil sa akin din babalik yung kahinaan, dahil medyo matagal-tagal na rin mga tol na hindi ako nabasbasa ni Lolo Ambo. Maraming pasa yung kanyang katawan mga tol. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa camera sapagkat napakapangit tingnan mga tol. Yung mga bugbog ay, yung mga dugo mga tol ay parang kuan mga tol ba, yung sa Bisaya pa yung nabunog, yung parang nabugbog masyado mga tol, yung dugo niya parang na-standby sa balat. Ay. Papahinga muna tayo dyan. Hanggang sa babalik yung lakas mo. Kung matulog ka dyan, tulog ka lang. Pwede mong panan tong bag. Tunggan. Tulog ka lang muna. Wala ba ito? Wala ba ito? Mga panan yan. May pagkain dyan, tinapay, pero iwan ko kung okay pa ba. Tulog ka lang muna, Brad. Babantay lang muna ako dito hanggang sa makapagpahinga ka ng maayos. Tingnan ko muna yung mga paligid mga to. Baka may mga kalaban sa paligid. Nakakaawa pong pagmasdan si Jojo Madalo. Mahina talaga yung katawan niya at bugbog sarado yung natamo niya. So, mas okay na tong ganito mga tol. Kasama ko na siya ngayon. Dahil hindi ko na to siya pababayaan mga tol. Sana po ay makakita rin ako ng iba kong kasamaan dito ng mga hunter, para matulungan nila ako kung ano man dapat kong gawin. Pero sana mga tol, makita rin nila si Brad Julius mga tol, para makababa na kami ng bundok at makapagpahinga na kami mga tol. Medyo matagal-tagal na rin mga tol na hindi ako nakababa. Hindi ko na nakapiling yung pamilya ko mga tol. Gustuhin ko man na bumaba mga tol, pero mas nangingibabaw din sa akin yung kailangan kong tulungan yung mga kasamaan. Alam ko naman na okay lang din yung pamilya ko dun sa baba mga tol, dahil nakontak ko yung asawa ko na sabi niya okay lang daw, pero may mga problema mga tol. Sa pinansyal lang, pero okay na yung ganun mga tol. Kaysa mamumblima tayo dito sa bundok na yung kasama natin ay nabibihag, na-hypnotize. Kailangan nila ng tulong natin. Kaya yung kaya natin gawin mga tol ay ginagawa talaga namin mga hunter mga tol. Kami nila Kuya Buds, Brad Raymond, Brad Julio at si Brad EJ. Dahil si Brad EJ mga tol ay bumalik na po siya dito sa bundok mga tol, dahil
siguro natapos na siguro yung mission niya din doon sa iba niyang kasamahan, iba naming mga katulad ng mga hunter. Kaya ngayon tumulong siya dito sa amin mga tol. Pababayaan ko na lang muna to si Jojo mga tol, hanggang bumalik yung lakas niya. Kailangan din niya ng lakas para makapaglakad kami ng maayos at diretso yun kung saan yung plano naming puntahan. Yan o. Sobrang napakabaho na rin ang damit ni Jojo mga tol. Sa kakahiga ito sa mga damo na marurumi. Minsan daw ay nilalagay daw siya sa tubig mga tol, no? Sa tubig daw siya pinapatulog ng mga bandidong humawak sa kanya. Kawawa din talaga mga tol kung mabihag mga tol. Maraming salamat na lang po sa mga dasal nyo sa amin mga tol. Salamat po talaga at ngayon kasama ko na at naligtas ko na si Jojo. Brad, tulog ka lang muna Brad. Mga tol, ulit ko po mga tol, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lang siguro muna yung video ko mga tol. Dahil hanap pa ako ng makakain dito sa paligid mga tol para may maibigay ako kay Jojo kung sakaling gigising na siya mga tol. May mga nakita po ako dun sa unahan kanina na puno ng mga saging. Baka may mga nahinog yun na yun.